Shearline manatiling nasa extreme northern Luzon pa rin, kaya mga pag-ulan mararamdaman lamang madalas sa may extreme northern Luzon. Pero mga iba't ibang bahagi ng bansa, kalimitan sa silangang bahagi ng Luzon at bandang Bicol Region at ilang bahagi ng Eastern Mindanao magkakaranas pa rin ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan. Eastern part ng Visayas, makakaranas din ng mga maulang at kalat-kalat din ng pag-ulan at sa nalalabi ng bansa, magiging katamtaman ng panahon ngayong araw ng Sabado. 94W, posibleng pumasok na ito ng PAR at tumapit sa bandang Eastern Mindanao o Eastern Visayas, ating tatalakayin. Potensyal na may mabuong bagyo sa susunod na linggo, ating alamin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa ika-4 na araw ng November 2023. Ang oras natin boys from may umaga, alas 9:45 na ng umaga. Patuloy pa rin mga ilang nakikitaan base sa ating Doppler microwave imagery dito sa may bandang silangan ng Luzon, especially sa may bandang Quezon Province mula Baler, Aurora at ilang bahagi ng Camarines Norte sa bahagi ng Bicol Region. Typically, mga ilang partly cloudy lamang ito at mga inaasahan pa rin sa maghapon ng mga inaasahang mga localized thunderstorms. So far, sa aking lightning detection system, may mga at least umaabot ng mga 31 lightning strikes na nadedetect na aking lightning detection system. Kung sisilipin natin yung synopsis o statuses nito, kung ilan ang mga naging pagkilat simula kahapon, kung sisilipin natin ay so far, according sa aking signal count dito sa Caloocan, mahigit sa 6,000 o halos sa 6,500 signal count ang na-monitor ng aking lightning detection system. Pero sa stroke count, in past 24 hours, halos 1,600 strokes ang na-detect ng aking lightning detection system. Mas malakas ito nung mga hapon hanggang gabi. Ayan po, ayon sa ating counts per hour, halos 1,600. Pero kung titingnan natin sa total strokes since past 24 hours, ang dami po, grabe. Nasa 7,072 total strokes po ang na-record ng aking lightning detection system since past 24 hours. Kaya sa sobrang dami nito, kahapon nagkaroon ng problema aking weather station. Buti na lang sa tulong ng aking lightning arrester na nilagay ko sa loob ng aparato ay na-recover ko pa ito mga folks at balik sa kanyang normal functionality. So sa mga nag-install ng mga weather stations, importante po ang mga lightning arrester systems at EMI protection para sa mga weather stations lalo na risk siya na tamaan ng kidlat o hindi man tamaan ng kidlat yung EMI o yung EMF na tatama dito. Nakakapag-fry po yon ng mga regulators ng mga aparato. At makikita ninyo, mahigit sa 7,000 po ang naging total stroke na na-record ng aking aparato. Typically, mga bandang from north position, southeast po ang mas madalas na mataas ang bearing ng stroke ratio since past 24-hour mga folks. So asahan ngayong umaga, maging just lalo na sa extreme northern Luzon ay mas makakaranas muna kayong umaga ng mga ilang pagkulog at pagkidlat, lalo na dyan sa may mas malapit sa effective plane ng ating shear line na umiiral pa rin dyan sa may extreme northern Luzon. Hindi masyado din sa may bandang central Luzon o southern Luzon dahil bahagya nga po mas umiiral ng mas malakas ang easterlies. Sa ating current condition, overcast gloomy po, klaro at ilang kaulapan lamang ang umiiral sa amin dito ngayon sa Caloocan City at medyo maaraw po, although may mga ilang few clouds o partly cloudy ang umiiral. Makikita naman sa ating live CCTV snapshots ang medyo bagyang sunny pero may mga ilang kaulapan pa rin ang umiiral dito sa amin sa Caloocan. So expected yan maghapon o senyales na may mga asahan pa rin tayo mga localized thunderstorms mamayang hapon gaya kahapon na nangyari na matitinding biglang buhos ng ulan kahapon ng hapon. Sa ating lowest temperature na nitala ay nasa lowest of 26.1 degrees Celsius kaninang 6 o'clock AM.
At sa highest temperature na naman ay tala sa amin kahapon ito ng umaga, 10:46 AM, nakapagtala kami ng at least 31.2 degrees Celsius, ang pinaka-highest temperature na po. Ibig sabihin lamang, bahagya lang din na medyo mataas ang ating heat index kahapon, pero umabot ito ng 46.4 degrees Celsius ang heat index. So mukhang mataas ito kumpara sa kanyang temperature o mean temperature. Pero kung titingnan natin sa mga weather stations, hopefully updated na si Pag-asa. Ayun, nag-update na. Ayon sa data ni Pag-asa sa aking webpage sa heat index monitoring, sa mga iba't ibang weather station sa bansa ay nangunguna sa may pinakamataas ay ang Dagupan City sa Pangasinan pa rin na umabot ng 45 degrees ang kanilang heat index. Taas nito. Mas mataas nang ine-expect ito kaysa sa amin. Well, actually, mas mataas sa amin sa Caloocan, umabot sa 46 degrees Celsius. So, I'm stand to correct na mas mataas po sa amin sa Caloocan. Pangalawa lamang sa Dagupan City sa Pangasinan na nasa 45 degrees Celsius ang total na heat index. At pangatlo na, the rest ay ang bahagi ng Aroa City sa May Capiz. At saka, and the rest na nasa 43 degrees ang heat index gaya ng Katarman Northern Samar at Borongan Eastern Samar. Sa ating PH Extremes in past 24 hours, nangunguna naman sa may pinakamaalinsangan naman ang Dipolog City na nasa 34.8 degrees Celsius. So himalang wala yatang pagtaas sa Zamboanga Peninsula. So medyo good news yan mga folks dahil nagkaroon ng mga tuloy-tuloy nga ng pag-ulan kahapon o mga kaulapan sa Mindanao area, epekto ng cluster o cloud cluster na namuo dyan sa may silangang bahagi ng Mindanao. Siguro ay tumawid ito ng buong Mindanao at umabot sa bahagi ng Zamboanga Peninsula kahapon. So nangunguna ngayon ang 34.8 degrees Celsius ang Dipolog City. Sa Baguio City ay bahagyang muli siyang bumaba at 16 degrees Celsius ang pinakababang temperatura sa Baguio City. So, disregarding sa mga nagtatanong pa rin, bakit hindi isinasama ang Benguet? Automatic kasi na insignificant na i-compare yan dahil lagi talaga mababa ang temperatura yan. Sobrang taas po ng altitude nito. Sa inulan naman ng Kasiguran Aurora, ang nangunguna sa may pinakamataas na ilulan so far, mabot ng 35 mm kahapon. Pero sa amin sa Caloocan kahapon ay nakapagtala kami ng 28.8 mm na total rainfall. Habang inaayos o kinukumpuni ko ang aking weather station, nag-measure pa ito ng 28.8 mm na total rainfall. So in the past 7 days, nakapag 57.3 mm kami agad. Pero sa buong month of November ay nasa umabot na ng 48 mm ang total rainfall. So mukhang mabilis-bilis ang pagtaas niya. Difference nito sa unang averages ng last month ay nasa 23.1 mm lamang. Mukhang mas mabilis ang naging pag-ulan ngayong unang linggo o unang 2 araw pa lang ng November 2023 ha mga folks. At sa ating outside humidity, bahagyang mataas at 74%. Wala itong pagbaba since last hour. Mataas din ang ating atmospheric pressure na nasa 1,010 hectopascals. Steady ito since last hour. Nanatiling sa ating volcanic thermal alert status, nasa moderate pa rin itong si Mayon Volcano. Tingnan nga natin kung ilan ang variable radiated power nitong si Mayon Volcano kung sisilipin natin. So far, mababa naman at 48 megawatts pero yung kanyang magmatic intrusion ay nanatiling mataas ito. At nagkakaroon ng pagdaos-dos ngayon sa may bandang, kung di ako nagkakamali, sa may bandang Nisi, Guli, ayan mula sa pinaka-crater, sa pinakabungangan nito ay may pagdaos-dos ito, pa ganyan. So, southeastern, Guli, ang mukhang nakikita dito na pagdaos-dos ng lava. So, expected na yung mga pyroclastic materials dyan at nanatiling mataas ang ating confidence na inaasahang aabot pa rin ng 100% ang heat signature monitor nito sa ating BIRS. So, ingat na lamang at typically, good news pa rin yan dahil at least tuloy-tuloy pa rin naman naglalabas ng magma itong si Mayon Volcano para maiwasan nga po na ma-stack yung kanyang mga lava sa pinaka-chamber nito.
Samantalang si Taal Volcano, mukhang may nakikita tayo sa kanyang thermal satellite imagery na mukhang may pagtaas ng kanyang fire detection centroid, maabot ng 314 Kelvin. Mukhang mataas ang kanyang confidence. So far, nasa nominal lang pinapakita nito. Pero kung titingnan natin sa iba't ibang detection in past 24 hours, kung may pagtaas ito, so far, ipinapakita dito, puro nominal lamang ang indication. So, wala namang pagtaas ng kanyang confidence. Pero sa footprint, nasa 89% daw ang pinapakita nito na confidence. Ibig sabihin lamang ay mataas po ang temperatura sa pinaka-summit o pinaka-bunganga nitong si Taal Volcano. At makikita nga natin sa PIRS ay tumataas ang kanyang temperatura. Ayan, kitang-kita naman sa satellite imagery mga folks. So sa mga kabatang natin, medyo silip-silipin natin itong si Taal dahil mukhang tumataas po ang temperatura sa pinaka-crater niya. Baka magkaroon ng magmatic intrusion at kung sakaling tuyong-tuyo ang pinakabunganga yan, ay baka posibleng magkaroon ng pagbuga ng malawak na SO2 emission. So obserbahan na lamang mga folks. Sa ating high tide and low tide, may 38 minutes high to low tide tayo. So, to be exact, 10:35 AM, magiging low tide tayo. So, expected na yung mga mangingisda natin sa Pampang na Manila Bay ay layo-layo po munang muli. Dahil mukhang matagal-tagal pang muli siguro ang pag-high tide nito na posibleng umabot pa rin ng 14 hours na naman. So, manatiling mababa o low tide tayo sa buong Manila Bay ngayong maghapon. Expected. So, layo-layo muna mga folks. Sa ating air quality, medyo moderate po ang ating air concentration. So mag-mask po tayo ngayon dahil nasa 64 po ang kanyang index. Medyo bad pollution mga folks. Sa ating almanac, sumikat ang haring araw kaninang 5:52 AM at inasahan lulubog ito mamayang 5:26 PM. Ang ating warning gibbous, almost magla-last quarter na po at 60% ang liwanag o illuminated ng buwan ay sisikat naman ito mamayang gabi, 11:02 PM. At lulubog naman na ito kinabukasan na ng umaga, 11:34 AM. At sa ating local weather outlook para ngayong Sabado at Linggo, nasa magiging maulap at may magkakaroon daw ng 57 chance na may mga pag-ulan at may mga pagkulog at pagkidlat dito sa amin sa Caloocan. So, maaring hindi dito sa Caloocan, maaring sa Bicbabang panig ng Metro Manila. Take note po yan mga folks. At bukas na Linggo, ang magiging party cloudy po ang maghapon daw. Pero mababa daw ang chance ng pag-ulan at 19%. Pero sa kanyang indication, nasa 20% ito. So halos mababa talaga. At ngayong araw ay nasa around 60% ang chance na uulanin. So in 2 days, highest and lowest temperature expected ay nasa 32 degrees Celsius ang highest. At ang lowest ay expected ay nasa around 26 to 25 degrees Celsius. May diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery mula sa direct satellite ng Himawari 8. Makikita ang mga ilang kalat na mga kaulapan ngayon sa bansa. Pero magsisimula tayo sa extreme northern Luzon dahil nandito po ang posisyon ng shear line. Masyado pa rin itong mataas. Ayan. So, mas naaapektuhan ng mga pag-ulan at pulupulutong ng mga kaulapan ang bahagi na yan ng Cagayan Valley, ilang bahagi ng Batanes Group of Islands, Ilocos Norte, ilang bahagi ng Cordillera at Midstream Region. Siyempre, magiging maulap din ang parteng Isabela dyan sa may bandang Palanan at Kasiguran Aurora mga folks. So, magkakaroon ng mga ilang kalat-kalat ng mga pag-ulan na may mga ilang pagkidlat at pagkulog lalo na mamayang hapon o gabi. So, take note dyan mga folks. Dahil kung titingnan natin sa water vapor, halos malawakan po, nakalat-kalat ang mataas sa water vapor nang naglalaro sa 33 to 60 mm. Ang water vapor mula dyan sa extreme lower zone kung saan naririyan ang shear line. Ayan po. So masyado po extreme na masyadong mataas po ang posisyon ng shear line. Nasa extreme northern Luzon po mga folks. At yung mga water vapor, dahil sa malakas na easterly expected, ang silangang bahagi ng bansa ay mas dadalasin na magkakaroon ng mga ilang kalat-kalat at pag-ulan na may mga pagkidlat at pagkulog. So mula dyan sa may bahagi ng Quezon Province hanggang dyan sa may bandang Eastern Bicol Region, magkakaroon ng ilang partly to mostly cloudy at isolated rain showers maghapon. Hindi man tuloy-tuloy ito, pero pasulpot po ito magkakaroon ng pagsulpot ng mga ilang pagkalat-kalat na pag-ulan mga folks.
Pero sa may kanlurang bahagi ng Northern Luzon, so far, katamtaman muna ang lagay ng panahon dyan. Kung sisilipin natin sa VIR ay mga ilang partly cloudy lamang umiiral mula sa Ilocos Norte hanggang La Union at ilang parte ng Dagupan. Kaya expected na medyo mataas ang temperatura dyan, mga folks, maging ng Central Luzon. Sa may bahagi ng Zambales, katamtaman din nalagay ng panahon, ilang partly cloudy lamang, pero mas matinding sikat po ng araw ang iiral. Despite na may mga umiiral pa rin tayong northeast monsoon dyan, ha. Pero bahagyang manipis ito dahil bahagyang lumayo po kasi o mas lumakas ang ating easterly sa may dagat Pasipiko ulit. Dahil dyan ay bahagyang lumayo ng konti ang posisyon ng ating amihan na nasa bandang northwestern Luzon, extreme, yung daloy ng ating amihan. So, mga parteng Baguio City at bandang Ilocos Norte lamang at ilang parte ng Dagupan lamang mas makakaranas sila ng cold breeze ng temperatura, epekto pa rin dyan ng ating amihan. Dito sa may bandang Central Luzon at pababa ng Metro Manila at Southern Luzon, medyo bahagya muna tayong mababawasan ang lamig. Mararamdaman lamang natin yan mamayang gabi, so wag po masyadong mag-alala. Nariyan pa rin ang epekto ng ating amihan. Ngayon nga lang, medyo sa gabi natin dito mas mararamdaman. So mula Central Luzon hanggang bandang Bulacan, magiging katamtaman na lagay ng panahon. May mga ilang part dito musrikaw di pong iiral. So isolated ang mga pag-ulan din ng iiral, papasok ng Metro Manila at ilang bahagi ng Calabarzon at ilang parte ng Bicol Region, dyan sa Camarines Norte. Ilang bahagi na silangan ng Bicol, nabanggit ko na nga po kanina, magiging maulap po at magkakaroon mga isolated rain showers na may mga pagkulog at pagkilat. Sa bandang Mimaropa naman, magiging part nito mo silikaw din ng iiral mula Mindoro na po yan, all the way hanggang Puerto Princesa. Isolated din ang mga kalat-kalat at pag-ulan ng iiral nitong maghapon, so magdala ng pananggalang sa ulan, hindi lamang sa tinding sikat ng araw. At mula sa bahagi ng Southern Luzon, probably partly cloudy lamang iiral at so far wala tayong nakikitaan na potential of heavy rain showers. Magkaroon man ay mga ilang moderate and light rain showers ang iiral. At the rest ng Visayas ay mas magiging maulap po ang hipapawirin dyan mula sa may Panay Island at Negros Region, kabilang na ang Central Visayas sa Cebu area at Bohol area. Magdala rin po ng pananggalang sa ulan. May mga ilang potentially na heavy rains po ang nakikitaan natin dyan sa may bandang Central Visayas hanggang Leyte. So expected, may mga ilang potentially na magkakaroon ng mga ilang moderate and heavy rain showers, especially sa bandang Bohol area, Bulatag, Bilaran, Panglao at Siquijor area. So dyan sa may bandang Cebu, ang Oslob at patawid ng Negros Occidental rather, dyan sa may bandang Bayawan City, Dumaguete at ilang area ng Negros, dyan sa may Bai City, makakaranas ng mga ilang moderate and some heavy rain showers. So magdala po ng pananggalang sa ulan at ingat sa potential na pagbaha kung sakaling bumuhos ng malakasan ito. Sa hilagang parte naman ng Cebu City ay dyan sa may bandang Bogo at ang Bantayan. Anytime magkakaroon ng mostly cloudy ang buong Cebu City at asahan din ng mga kalat-kalat na pag-ulan, may pagkidlat at pagkulog. The rest ng buong Leyte, dyan sa may Baybay City hanggang Maasin na po yan. Nakakaranas kayo ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan, may potentially heavy rain showers. Lalo na sa Baybay City, Abuyog, Javier, Abuera hanggang Dulag. Ingat boss kung sakaling lumakas ito at magkaroon ng potentially na pagbaha. Kaya ingat na lamang mga folks. At mula Tacloban, patawid ito ng bandang Santa Rita sa may bahagi na po ng Samar Region ay magiging maulap din ang lagay ng panahon. So expected din isolated rain showers kasama na ang isla ng Biliran. Pero pagdating naman sa may bandang Samar Region, sa ngayon ay katamtaman ang magiging lagay ng panahon pero may mga part dito musrikaw din iiral. So isolated rain showers din pagsapit po ng hapon gabi ay asahan na isolated rain showers na may ilang pagkidlat at pagkulog at may mga ilang light to moderate showers ang iiral. Nagkaroon man ng heavy rain showers, biglaan lamang ito at bigla rin itong titigil na hindi naman lalagpas ng 30 minutes. Pagdating naman sa bahagi ng Mindanao, ang buong Northern Mindanao mula Surigao del Norte hanggang Cagayan de Oro at Iligan, magiging part ito mo si cloudy po ang area na yan. Papasok na po yan sa may bandang Dapitan, sa Zamboanga Peninsula. So damay ang parte ng BARM dyan sa may bandang Marawi City, Tango, Kapatagan. Makakaranas sila ng ilang part dito mo cloudy. Pero mataas po ang humid natin, dahil mataas pa rin ang alinsangan.
sa parte ng Mindanao area. At sa buong Surigao del Norte, magiging maulap din at kalat-kalat din ng mga pag-ulan. So magdala ng pananggalang sa ulan, bukod sa tinding sikat ng araw. At sa buong bahagi ng Surigao del Norte hanggang Agusan del Sur na po yan, kabilang na rin ang Campos de la Valley, na mas nakakaranas ngayon mula hinutuan pababa ng Katiil at Campos de la Valley ng mga moderate and heavy rain showers ngayon. Ingat po sa potensyal ng pagbaha at huwag naman sana magkaroon ng mga pagguho ng lupa dahil sa biglaang buhos ng ulan na ito. So damay dyan Muong Lingig, Boslon, Katiil, Bangaga, Manay, hanggang dyan na yan sa Governor Generoso. Expected, uulanin din ang Davao City, so sakop ang bahagi ng Davao Region. Magkakaroon ng maya-maya ng mga ilang mostly cloudy at kalat-kalat na pag-ulan. Sa ngayon, ang bahagi ng Sorsogon area mula General Santos City hanggang Cotabato, magiging maalinsangan muna ang lagay ng panahon dyan dahil wala masyado tayo nakikita na maulap sa himpapawin, pero unti-unti maya-maya magkakaroon ng accumulated cloud cluster dyan dahil sa may mula dito sa may cluster na kaulapan nito sa silangan ng Mindanao, natatawid na naman ng bandang Sorsogon area. So alis na lamang at paghandaan na lamang ng mga pananggalang sa ulan hanggang dyan sa may bahagi ng Valencia City at Malay-Balay Bukidnon. Sa ngayon, medyo katamtaman muna at maalinsangan, pero maya-maya expected ang magiging maulap at magkakaroon ng mga kalat-kalat na pag-ulan. At sa huli, ang Zamboanga Peninsula, lalo na ang Dapitan City, nabanggit ko na kanina at hanggang dyan sa may bandang Sedge Osmeña, Dimanag, sa may Mount Malindang hanggang Sindangan ay makakaranas kayo ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan, moderate and some heavy rain showers po mga folks. Ingat na lamang sa potensyal na pagbaha, maging dyan sa may bandang Zamboanga City, patawid na ng isla ng Basilan. Siyempre, matadamay din ang Hulo-Sulu sa may mga potensyally na uulanin na mga isolated rain showers. So, generally, ang parte ng Visayas, southern part ng Visayas at Mindanao, mas magiging maulap sila ngayon dyan at may makakaranas na mga isolated showers. Pero kahapon o kagabi, 15 hours ago, ay nag-post na ako sa aking Facebook page ng aking sariling analysis or possible tropical cyclone forecast analysis. At nailagay ko na nga po ang detalye rito na may isa hanggang dalawang posibleng bagyo o maaaring dalawang malakas na bagyo ito na pumasok ng ating par. Pero this time, maaaring mas mababa nga po yung magiging track ng mabubuong bagyo. Gaya na aking ipinakita kanina sa mga forecast models at mga ensembles at mga global spectral models ay nakikitaan nga mababa ang nagiging track ng forecast ng mga bagyo. So, maaaring mangyari yan na isa hanggang dalawa ang posibleng bagyo na mabuo pero mababa ang magiging track nito. So either way nga po, maaaring sa may bandang pagitan ng Eastern Visayas o Mindanao or posibleng Eastern Visayas o Eastern Mindanao ito lalapit. Typically sa may bandang Surigao del Norte ito madalas lumalandfall. Na halos kung maalala ninyo sa nangyari sa bagyong si Odette. At may isa hanggang dalawa naman dito na mabubuo pero magre-recover din agad. Ayun po, pinakita ko sa may white arrow. So mayaaring may mag-develop na bagyo tapos bigla naman itong magre-recurve dahil lalakas po yung high pressure area sa may bandang China zone at ng bandang extreme northern Luzon natin. Epekto ng paglakas ng ating amihan. So pag masyado lumakas ang ating amihan, tataas pong high pressure area, mangyayari iiwasan yan ng bagyo kapag nangyari itong senaryo nito. Kung hindi naman, ay maaaring magkaroon pa rin ng high pressure area pero magtutuloy-tuloy ang bagyo, mababa nga lang ang magiging track. So, meron dito, isa o dalawa ay posibleng lumapit o maglandfall sa bansa. Pero mas mababa ang track nito, typically mga bandang Bicol region or ng bandang Northern Samar area. Yan, pagitan na yan ay maaari itong maglandfall at posibleng tumagos ito ng Zambales or ng bandang Mindoro area. So either way, yan ay mga probability pa lamang na forecast kung sakaling mangyari yung scenario na yan. At meron namang isa, nabanggit ko na nga po kanina na maaaring Eastern Visayas at Eastern Mindanao ito dadaan na isa o dalawang bagyo. May isa sa may 45% chance naman na pumasok ng ating PAR bilang isang super typhoon na maaaring tumama ng Bicol region. Kung hindi man Bicol, posibleng Eastern Visayas po ito. Pero ang tsansa nito, 35% naman na ito ay tatama ng Northeastern Luzon. Kung sakaling mas tumaas ang kanyang track dito,
ay posible nga at tumama ito ng Northern Samar area o pagitan ng Bicol Region at tuloy-tuloy itong tatagos. At may mga senaryo pa na posibleng tumawid dito kung sakaling bandang Bicol Region ito at tatawid ito bandang Metro Manila na tatawid. So, hopefully, hindi yan mangyari mga folks dahil yan ay probability of analysis lamang na forecast. So, may isa hanggang tatlo naman na puro maglalaro lamang hanggang tropical depression to tropical storm. So, maaaring pumasok ito ng PAR as tropical depression at magiging tropical storm. Pero paglapit naman ng bansa ay maaaring humina ito or maaaring manatili lamang siya hanggang tropical storm o severe tropical storm kung sakaling mas lumakas at ito ay tatawid na ng bansa. So hopefully tumawid dito ng bansa as tropical depression na lamang siguro, wag na umabot ng severe tropical storm. Pero kung maaari, mas kailangan ulanin ang parte ng Mindanao dahil tumataas nga po ang dry spell sa area na yan. So siguro hanggang tropical depression matatanggapan natin na kapag inulan ang parte ng Mindanao ay yung tsansa naman ng pagtaas ng drought index ay bababa. Yun naman ang magiging good news nito. So hopefully may dumaan man sanang tropical wave, sana ay mababa na lamang para magkaroon lamang ng mga ilang pag-ulan na para lang maibsan o bumaba ang ating drought index o dry spell sa area na yan, lalo na sa bandang Visayas region. So yun lamang ang ipinapakita nating analysis. Basahin nyo na lamang yan sa aking Facebook page. May disclaimer naman ako dyan dahil baka sabihin na naman wala naman yan kay Pag-asa. Well, nakalagay naman ang disclaimer dyan, hindi ito mula kay Pag-asa. Ito ay sariling analysis ko. So wag pong gagamitin itong batayan sa pagliligtas ng buhay o gamitin as official forecast dahil ito ay sarili ko lamang analysis. Tingnan pa rin natin yung magiging official forecast ni Pag-asa sa mga pagbuo ng mga tropical cyclones dahil may sarili naman silang official forecast para sa mga mabubuong tropical cyclone. Yan ay paglilinaw mga folks Samantala sa ating computer generated tropical cyclone sector, binabantayan natin si 94W na natiling stationary lamang sa 1,007 hectopascals ang kanyang central air pressure. Wala pa rin nakikitaan na organized development o further development itong si 94W. Pero nanatiling stationary dyan, so tatagal yan probably this weekend at posible pa rin itong magkaroon ng intensification pagdating ng sa susunod na weekdays na ito mga folks. So manatili nating babantayan yan. Nanatili yan sa vicinity ng Guam ngayon na medyo may shallow circulation na siyang nagagawa sa ngayon. Pero yung kanyang low outlook ay medyo mabagal pa. Kaya hanggang ngayon ay wala tayong nakikitaan na anumang pagtaas o paglakas ng kanyang upward low convection sa ngayon. Pero yung shallow circulation na nakikitaan na po yan sa mga satellite imageries natin. Kaya sa yung mga thermal scanning ng satellite imagery, makikita ninyo na may shallow circulation ng umiilan dyan. Medyo hilaw pa at mahina pa nga lang yung kanyang upward low convection sa ngayon. So manatili nating babantayan yan dahil wala pa tayong nakikitaan na pag-enhance ng wind speed nito. Pero bahagyang bumilis ang pagkilos nito pangaluran at 20 kilometers an hour yung bilis ng kilos nito. Kasalabas pa rin ito ng Philippine Area of Responsibility sa silangan ng Visayas area. Kung susukatin natin na actual na sukat nito o layo nito, mula sa silangan ng Aguian Eastern Samar, nasa layo itong 1,968 km silangan ito ng Visayas sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. So medyo nasa vicinity pa ito ng Guam sa ngayon, na bahagyang kumikilos ito ng mabilis pakanluran at 20 km an hour according sa ating global tropical cyclone sector mga folks. So dahil nasa karagatan pa rin yan, generally, maaari pa yung magkaroon ng intensification hanggang sa mga susunod na araw. Gaya na aking sinabi kahapon, may mga 120 hours pa tayo para obserbahan si 94W. Dahil sa mga computer models at mga forecast, ay maaaring si 94W ang nakikitaan na magkakaroon ng organized development. Well, kung pag-usapan natin ang Tropical Cyclone Assessment Monitoring, mula sa Global Spectrum Model, nakikita nga natin yung shallow circulation nito. Probably ito ay C94W at nakikita nga natin kumikilos ito pakanluran. At expected papasok na ito ng ating Philippine Area of Responsibility, approximate ahead of time, November 6,
2023. Kung hindi man November 6, ay maaaring November 7, 2023 na ito papasok. Siguro mga bandaling araw. Either way man yan, either way na November 6 o November 7, ay inaasahan natin papasok ito ng ating par sa mga araw na yan. So, this coming weekdays na po nga mangyayari yan mga folks. At kung titingnan natin, ay ayon sa Global Spectral Model, mababa ang track nito, kikilos ito pakaluran at lalapit sa babandang Eastern Mindanao area. So, uncertain pa rin kung mananatiling mababa ang track nito or bahagya itong tataas at lalapit sa may bandang Eastern Visayas region. Uncertain pa yan sa ngayon mga folks at malayo-layo pa nga siya. Pero malinaw sa kanyang galaw na ito ay kikilos pakanluran mga folks. Maging sa kanyang mean sea level pressure kung titingnan natin, ay halos bumababa ito ng 1,008 hectopascals pa rin. So, medyo stationary pa rin. Nakikita nito na kanyang atmospheric pressure. Pero nanatiling mababa rin ang pinapakitang track movement nito. Either way, sa may silangang bahagi ng Mindanao o bandang silangan ng Visayas area this coming week. So, abangan na lang natin kung magbabago pa yan. Kung pagbabasa naman natin ang computer models mula sa GFS, makikita nga natin yung aggressive ng low pressure area na nakikita nito, mas bababa ito at nakikitaan pa ata na aabot ng tropical depression at kumikilos ito pakanluran. So either way din ay maaaring sa Eastern Mindanao ito o Eastern Visayas ito lalapit at may ilang models naman na nakikitaan na ito'y tatawid ng bansa. Uncertain pa to kung ito ay tatawid ng bandang Central Visayas or pagitan ng Visayas-Mindanao area, tatawid ito Palawan. Yan ay ating aalamin next week. Sa ngayon, aktibo pa lamang na nakikilos ito pakanluran mga folks. Kung kay ECMWF naman, ay nanatiling shallow tropical wave lamang ang nakikitaan pa lang kay ECMWF. Wala pang aggressiveness na nakikitaan na low pressure nakikilos pakanluran. Pero kay NABGEN, aggressive din ang pinapakita. Kikilos din ito pakanluran mula sa south of Guam at mababa rin ang pinapakitang track nito na lalapit either way ng Eastern Mindanao o Eastern Visayas. So sa mga taga Eastern Visayas at Mindanao, medyo tutukan natin ito. Hindi pa natin masasabi na mangyayari ito in real time ha mga folks. Malalaman natin yan siguro start by November 6 o November 7. Pag pumasok na yung C94W sa ating Philippine Area of Responsibility, at titingnan natin kung magkakaroon siya ng significant na paglakas mga folks. Dahil posibleng ito ay C94W at makikita nga kay NABGEM ay agresibo ito kumikilos pakanluran palapit ng Eastern Visayas o ng Mindanao. Ganon din kay ICON at GEM. Halos nagkakatugma sila ng forecast. So, na medyo mataas ang significant ng pinapakita ng apat na computer models mula kay GFS, NABGEM at ICON ay halos magkakapareho. Ganon din kay JMA, pero ang kaibahan lang kay JMA ay nanatili itong shallow trough at mababa ang intensification ng paglakas. Na maaaring lumapit ito ng Eastern Visayas or ng Mindanao, pero mananatiling shallow low pressure area ito na nakikitaan. So manatili nating obserbahan, medyo erratic pa yung ipinapakita ng mga forecast tracks nito. Sa mga nagbabanggit ng mga very long range forecast, mga bandang November 11 o November 12, ay wag po muna natin masyadong paniwalaan yun dahil masyadong malayo yun at masyado pang malayo sa katotohanan. At least 1 week man lang ay magbigay tayo ng mga approximate o mga analysis na mga possible forecast development ng isang bagyo. Pero ahead kasi ng 7 days, masyado na yung malayo sa katotohanan o very erratic. Marami pang posibleng magbago ang mga ganong kahaba o kalayong forecast tracks. At narito naman ating 3-day 20 weather forecast para sa ika-4 na araw ng November 2023.
hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa ikapat na araw ng November 2023. Huwag pong kalilimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa aking website na www.pimoweather.com para sa may mga detalye na gusto nyo malaman. Makikita lamang yan sa aking dashboard pa lamang ang buong detalye. At sa mga hindi natin nabalita ngayong umaga, makikita naman ang pinakadetalye yan mag-isa mga naging pag-ulan kahapon. Mag-isa may ibang data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.